Huwag na huwag ka nang tutuntong pa sa pamamahay namin. Ampun ka. Anong nagawa mo para sa amin? Para humingi ka pa ng kung anumang danyos. Isa kang makapalang mukha. Sa lobby ng Hall of Justice ng Quezon City, sinabunutan at niyugyog ng biyenan niyang si Aling Corazon ang ulo ni Elena. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ngunit walang sinumang umawat. Nakayuko lang si Elena, kinakagat ang kanyang labi. Nay, nakakahiya po. Nakatingin ang mga tao. Pakiusap niya. Anong pakialam ko? Noong palamunin ka lang namin sa bahay, hindi mo naman inisip ang kahihiyan. Tapos ngayon, mag-iinarte ka? Singhal ng asawa niyang si Marco na nakatayo sa tabi. Hoy, pirmahan mo na yung kasunduan. Narinig mo na sa abogado, di ba? Maghihiwalay tayo ng malinis. Walang kahit isang kusing. Marco, 3 taon yun. Mahinang sabi ni Elena. Anong ginawa mo sa loob ng 3 taon? Nagluto, naglaba. Yun lang naman, di ba? Akala mo ba may bayad yon? Mainit na luha ang dumaloy sa mga pisngi ni Elena. Humalakhak ang kanyang biyenan. Umiiyak ka pa ngayon. Huwag kang umarte rito sa harap ng korte. Pirmahan mo na yan. Bakit nga ba hinayaan ng babaeng ito na ganituhin siya? At ano ang naghihintay sa kanya ngayong pinalayas na siya? Ngayon, ibubunyag ang kanyang kahangahangang kuwento. Magandang araw po. Ito ang mga kuwento ng buhay. Mula sa ang panig ng Pilipinas, kayo nakikinig? I-comment nyo lang po sa ibaba. Para mabati namin kayo, hihintayin namin ang inyong mga komento. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Balikan natin ang nakaraan. Nagsimula ang lahat, 3 taon na ang nakalipas. Nang makilala ni Elena, si Marco Santiago, sa edad na 28, ulila si Elena. Lumaki siya sa isang ampunan at nagsarili sa edad na 20 para mabuhay. Nagtrabaho siya bilang cashier sa convenience store at waitress sa mga karinderya. Hanggang sa isang araw, sa isang lokal na kapihan, nakilala niya si Marco. Si Marco ay isang negosyante na may-ari ng isang maliit na pabrika ng mga piyesang plastik. Sa kanyang disenteng kasuotan at kumpiyansang pananalita, si Marco ang pinakakisig na lalaki sa paningin ni Elena. Elena, pakasal na tayo. Aakuin ko ang responsibilidad sa iyo habang buhay. Napaiyak si Elena sa alok ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na may nangako sa kanya na aalagaan siya. Naging simple ang kanilang kasal. Halos walang bisita mula sa panig ni Elena. Salubong naman ang kilay ng biyenan niyang si Aling Corazon sa buong seremonya. Naku, ano bang nakita ng anak ko sa ampon na yan? Bulong nito, walang honeymoon. Sinabi ni Marco na abala siya sa pabrika kaya pumasok siya kinabukasan din. Si Elena naman ay sa isang sulok lang ng silid ng kanyang biyenan, inilagay ang kanyang mga gamit. Elena, simula bukas, 5:00 ng umaga gising ka na. Dapat nakahain na ang almusal ko bago mag-6:00, matigas na utos ni Aling Corazon. Tumango si Elena. Opo, Nay, at dapat kinukusot mo ang mga damit. Huwag kang gagamit ng washing machine, sinisira niyan ang tela. Lalo na ang mga polo ng anak ko. Opo, Nay. Masusunod po. Kinabukasan, nagsimula ang impyerno sa buhay may asawa ni Elena. Bago pa tumunog ang alarm ng 5:00, gising na siya. Pumunta siya sa kusina, nagsaing, nagluto ng sinangag at tuyo, at nagtimpla ng kape. Bakit parang hilaw itong sinangag? Hindi mo ba niluto? Nang maayos? Pasensya na po, Nay. Uulitin ko po. At bakit ang tabang ng kape? Kahit pagtimpla ng kape, hindi mo magawa ng tama. Pasensya na po. Tanging pagyuko at paghingi ng tawad ang nagawa ni Elena. Si Marco naman ay tahimik lang na kumakain. Marco, magsalita ka naman. Itong asawa mo, kahit simpleng almusal, hindi maayos. Ma, kayo na pong bahala dyan. Stress na ako sa trabaho? Inis na sagot ni Marco. Nanlamig ang puso ni Elena
Ngunit tiniis niya. Abala lang si Marco. Marami siyang iniisip sa pabrika. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit lumipas ang panahon at lalo lang lumala ang sitwasyon. Araw-araw siyang tinatawag ni Aling Corazon. Elena, naglinis ka na ba? Nang maayos? Opo. Nay, sinigurado mo bang bawat sulok? Kapag may nakita akong alikabok, lagot ka sa akin. Opo, nilinis ko pong mabuti. Kumuha ng puting panyo si Aling Corazon at ipinahid sa pasimano ng bintana. May dumikit na alikabok. Ano to? Hindi ka naglinis ng maayos. Pasensya na po, Nay. Lilinisin ko po ulit. Anong lilinisin ulit? Galing ka kasi sa ampunan, kaya kahit gawaing bahay, hindi mo alam gawin. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Ang mga salitang galing sa ampunan ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Pero tiniis niya. Gusto niyang isalba ang pagsasama nila ni Marco. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng pamilya. 1 taon matapos silang ikasal, isang malaking oportunidad ang dumating sa pabrika ni Marco. Isang kontrata sa isang malaking korporasyon. Elena, kapag nakuha natin tong kontrata, aasenso na tayo. Masayang sabi ni Marco. Natutuwa rin si Elena. Talaga? Congratulations, mahal. Oo. Pero kailangan natin ng puhunan para sa mga bagong makina at materyales. Magkano ba ang kailangan? Mga 2 milyong piso. Nanigas ang mukha ni Elena. 2 milyon? Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Mahal, saan naman tayo? Hoy, hindi mo ba ako kayang tulungan? Ako? Pero wala akong pera. Sumigaw si Marco. Anong wala? Yung mga naipon mo sa pagtatrabaho mo dati, nasaan na? Nandyan pa, di ba? Kinabahan si Elena. Ang pinaghirapan niyang AA 200,000. Yun na lang ang natitira sa kanya. Marco, yun na lang ang mag-asawa tayo, di ba? Kapag umasenso ako, para na rin sa'yo yun. Hindi mo ba maintindihan? Wala nang nagawa si Elena kundi ibigay ang pera. Pero hindi sapat ang E200,000. Si Aling Corazon naman ang kumilos. Elena, may mga kakilala ako. Mangutang ka sa kanila. Pero, Nay, wala po akong siguradong may mga kaibigan ka o mga ate-atehan diyan. Pinuntahan ni Elena ang isang malapit na kaibigan. Nanginginig ang boses niya habang nagpapaliwanag. Ate, pasensya na. Pero pwede bang makahiram ng pera? Kahit kalahating milyon lang. Napabuntong hininga ang kaibigan. Elena, alam mo namang hindi rin maluwag ang buhay ko. At delikado yang mangutang para sa pamilya ng asawa mo. Ate, parang awa mo na. Ngayon lang, sa huli, pinahiram siya ng Y500,000. Umiiyak na nagpasalamat si Elena. Sa tulong ng perang nalikom, nakuha ng pabrika ni Marco ang kontrata. Umunlad ng husto ang negosyo. Dumoble ang kita at dumami ang empleyado. Ngunit hindi nagbago ang buhay ni Elena. Gigising pa rin siya ng 5:00, magluluto, maglalaba gamit ang kamay, at maglilinis. Elena, abala si Marco ngayon kaya dapat mas galingan mo pa ang pagsisilbi sa kanya, naiintindihan mo? Opo, Nay. Sa 2 taon ng kanilang pagsasama, laging ginagabi ng uwi si Marco. Minsan, 3:00 na ng madaling araw. Marco, hindi ba masyado ka nang ginagabi? Huwag ka ngang maingay. Maraming trabaho sa pabrika. Mag-asikaso ka na lang ng bahay. Malamig at magaspang ang boses ni Marco. Hindi na muling nagtanong si Elena. Sa 3 taon, lalo pang lumaki ang pabrika. Bumili si Marco ng isang mamahaling kotse. Si Aling Corazon naman ay nagsimulang magbitbit ng mga designer bag. Ngunit ang mga damit ni Elena ay luma pa rin. T-shirt na nagkakahalaga ng 1.5C at pantalon na 300 lang ang kaya niyang bilhin. Isang araw, tinawag siya ni Marco. Hoy, Elena, may sasabihin ako. Ano yon? Maghiwalay na tayo. Parang huminto ang mundo ni Elena.
Ano? Hiwalay? Hindi na tayo bagay. Anong sinasabi mo? Anong nagawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Hindi na lang kita kailangan. Tapos, humagulgol si Elena. Marco, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magpapakatino na ako. Pero iwinasiwas lang ni Marco ang kamay. Huwag mo na akong guluhin. Hindi mo ba narinig? Maghiwalay na tayo. Sumingit si Aling Corazon. Elena, alam mo namang sikat na ang anak ko ngayon. Hindi ka na nababagay sa kanya, lalo na't isa ka lang ampon. Mas mabuti para sa lahat kung maghihiwalay kayo ng maayos. Pero, Nay, walang danyos. Alam mo namang wala kang dinala sa bahay na to, di ba? Kami pa nga ang bumuhay sa'yo. Gumuho ang mundo ni Elena. 3 taon siyang nagsilbi na parang katulong at ngayon, palalayasin siyang walang-wala. At iyon na nga ang araw na iyon sa harap ng Hall of Justice. Pinirmahan ni Elena ang kasunduan. Nanginginig ang kamay niya habang idinidiin ang ballpen. Hay, salamat! Huwag ka nang babalik sa bahay namin. Sigaw ni Aling Corazon. Tumingin ang mga tao, pero wala siyang pakialam. Wala ka na ngang pera. Ang kapal pa ng mukha mong humingi ng danyos. Nagdagdag pa si Marco. Hoy, bahala ka na sa buhay mo. Huwag ka nang tatawag. Inangat ni Elena ang kanyang ulo. Tuyo na ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ang dalawa. Gamit ang mga matang, walang emosyon. Tumalikod si Elena at bumaba sa hagdanan. Bawat hakbang ay parang bibigay ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang maglakad. Sumigaw si Aling Corazon mula sa likod. Hoy! Itayo mo yung balikat mo! Ang pangit mong tingnan! Saka ito humalakhak. Kitang-kita talaga na galing kang ampunan. Hindi huminto si Elena. Nagpatuloy lang siya sa paglakad at nangyari ito. Isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa kalsada sa harap ng korte. Hindi lang isa, 2, 3, 4, 5 itim na Mercedes-Benz ang pumila. Nagbulungan ang mga tao. Wow! Ano yan? Mercedes-Benz! Ang mamahal niyan! Mula sa unang sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuit. Mukhang nasa 50 anyos. Lumapit siya kay Elena at yumuko ng 90 degrees, Senyora Elena. Matagal na po tayong hindi nagkita. Oras na po para bumalik, tinitigan ni Elena ang lalaki. At dahan-dahan siyang nagsalita. Attorney Diaz. Nakanganga sina Aling Corazon at Marco na nanonood mula sa likod. Ano yan? Mabilis na tumakbo si Marco. Elena, ano yan? Ngunit hindi lumingon si Elena. Mula sa iba pang mga sasakyan ay bumaba ang iba pang mga tao. Lahat ay nakapormal na kasuotan, mga sekretarya at security guard. Senyora, naghihintay na po si Don Ricardo. Handa na po ba kayong umuwi? Inangat ni Elena ang kanyang ulo. Ang mga balikat niyang laging nakayuko ay ngayon ay tuwid na. Nag-iba ang kanyang tingin. Umuwi na tayo. Nang pasakay na si Elena sa unang sasakyan, humabol si Aling Corazon. Sumigaw din si Marco. Sandali, anong nangyayari? Ngunit hinarang sila ng mga security guard. Tumabi po kayo! Teka lang. Si Elena, asawa ko, sumara ang pinto ng sasakyan. Dahil sa tinted na salamin, hindi na nakita ang mukha ni Elena. Sabay-sabay na umandar ang 5 sasakyan. Iiwan ang tulalang sina Aling Corazon at Marco. Ano? Ano yon? Bulong ni Marco. Namutla ang mukha ni Aling Corazon. Ano? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Sa loob ng Mercedes-Benz, tahimik na nakatingin si Elena sa labas. Mabilis na lumipas ang mga gusali ng Quezon City. Ma'am, okay lang po ba kayo? Magalang na tanong ni Attorney Diaz na nasa tabi ng driver. Tumango si Elena. Okay lang ako. Matagal na po kayong hinihintay ni Don Ricardo. Alam ko. Kalmado ang boses ni Elena, ngunit bakas ang 3 taong pagtitiis. Hindi na nagtanong si Attorney Diaz. Sa halip,
Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Ma'am, kailangan ko pong i-report sa inyo ang sitwasyon. Siya, bago pa man kayo bumalik, maraming inihanda si Don Ricardo. Una, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo ay nanatiling buo. Ibinaba ni Elena ang tingin mula sa bintana patungo kay Attorney Diaz. Mga ari-arian? Opo. 3 condominium unit sa Bonifacio, Global City, isang gusali sa Makati, at 50 ektaryang lupain sa Palawan. Lahat po ay nakapangalan sa inyo. Namilog ang mga mata ni Elena. Nandyan pa rin lahat yon? Opo. Mahigpit na ipinagbili ni Don Ricardo na huwag galawin ang kahit isa. Ipinakita ni Attorney Diaz ang isa pang pahina sa tablet. At ang inyong 15% share sa De La Vega conglomerate ay nanatiling sa inyo. Huminga ng malalim si Elena. 3 taon na ang nakalipas nang iwan niya ang lahat para sa pag-ibig, sinabi ng kanyang ama. Anak, kung talagang mahal mo ang lalaking yan, sige, humayo ka. Pero tandaan mo, anumang oras ay pwede kang bumalik sa akin. Noon, inakala ni Elena na walang kwenta ang mga salita ng kanyang ama. Naniniwala siyang sapat na ang pag-ibig. Ngunit ngayon, natanto niya, hindi sapat ang pag-ibig, Attorney Diaz. Ma'am, ang lalaking nagngangalang Marco Santiago. May impormasyon ba kayo tungkol sa kumpanya niya? Nag-atubili si Attorney Diaz. Pagkatapos po ng kasal ninyo, ipinag-utos ni Don Ricardo na imbestigahan siya. Ipakita mo sa akin. Inilipat ni Attorney Diaz ang screen. Lumabas ang impormasyon tungkol sa Santiago Plastics Manufacturing. Santiago Plastics. Bilang ng empleyado, 23. Taunang kita, 1 milyon. Pangunahing kliyente. Huminto ang mata ni Elena sa isang pangalan. Vega Electronics. Opo. Ang pangunahing kliyente ng Santiago Plastics ay ang Vega Electronics, isang subsidiary ng De La Vega conglomerate. Halos 80% ng kanilang kita ay galing sa kontrata nila sa atin. Mapait na ngumiti si Elena. Kung ganoon, sa pera rin pala ng pamilya ko siya nabuhay. Masasabi po natin yan. Dahan-dahang idinagdag ni Attorney Diaz. Ma'am, may isang bilin po si Don Ricardo. Kapag bumalik na kayo, huwag na raw po kayong mag-isip ng paghihiganti. Magpahinga na lang daw po kayo. Attorney Diaz. Malamig na putol ni Elena. Hindi ito paghihiganti. Pagtatama lang ng mga mali. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali sa Makati. Ang head office ng De La Vega conglomerate. Isang 43 palapag na higanteng istruktura. Pagbaba ni Elena, sabay-sabay na pumila ang mga tao sa lobby, mga executive at empleyado. Welcome back, Ma'am Elena. Sabay-sabay silang yumuko, tahimik na naglakad si Elena. Sumakay siya ng elevator papuntang 43rd floor. Bumukas ang pinto ng chairman's office. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo ang isang matandang lalaki. Si Don Ricardo de la Vega, ang ama ni Elena. Dahan-dahang inangat ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Opo, Tay. Nahirapan ka ba? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ama at lumuhod. Tay! Patawad po. Naging tanga po ako. Hinaplos ni Don Ricardo ang buhok ng anak. Hindi. Anak, hindi mo kasalanan. Ako ang nagkulang. Masyado kitang hinigpitan. Tay, sige na. Tahan na. Niyakap ni Elena ang kanyang ama at humagulgol. Lahat ng luhang inipon niya sa loob ng 3 taon ay bumuhos. Maya-maya, pinunasan ni Elena ang kanyang luha at tumayo. Tay, pwede po ba akong bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya? Nagulat si Don Ricardo. Sa kumpanya? Anak, kararating mo lang. Hindi ba't dapat magpahinga ka muna? Hindi po, Tay. Ayokong magpahinga. Gusto kong magtrabaho. Pero, naging matigas ang boses ni Elena.
3 taon na po akong nagpapahinga. O mas tamang sabihin, 3 taon kong sinayang ang buhay ko. Gusto ko na pong magsimula ulit. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak at dahan-dahan siyang tumango. Salamat po, Tay. Pero may isang kondisyon. Ano po yon? Dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumango si Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Kinabukasan, pumasok si Elena sa opisina ng De La Vega Conglomerate. Ito ang kanyang pagbabalik pagkatapos ng 3 taon. Miss Elena, dito po ang opisina ninyo bilang Executive Vice President, sabi ng isang sekretarya. Malawak at komportable ang silid. May malaking mesa at mamahaling sofa. Umupo si Elena, binuksan ang computer at pumasok sa internal network ng kumpanya, Supplier Management System. Sa search bar, tinip niya ang Santiago Plastics Manufacturing. Lumabas ang impormasyon ng kumpanya. May-ari, Marco Santiago. Itinatag, 2023. Produkto, plastic injection parts. Nag-scroll si Elena at huminto sa isang bahagi. Supplier, performance rating, grade C, subject for contract review. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Grade C pala. Opo. Ma'am, tumaas po kasi ang bilang ng mga depektibong produkto na dinedeliver nila kamakailan, sabi ng sekretarya. Gaano kataas ang defect rate? Humigit kumulang 3% po. 3%. Napaisip si Elena. Ang standard ng kumpanya ay dapat mas mababa sa 1%. Ang 3% ay malinaw na paglabag sa kanilang kasunduan. Pakitawag ang head ng supplier management team. Utos ni Elena. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok. Ma'am, ako po si Ginoong Santos, team lead ng supplier management. Maupo ka, Ginoong Santos. Ipinakita ni Elena ang monitor sa kanya. Pamilyar ka sa Santiago Plastics? Opo. Ma'am, totoo bang 3% ang defect rate nila? Opo, ma'am. Tama po. Kung ganoon, bakit patuloy pa rin ang transaksyon natin sa kanila? Nag-aalangang sumagot si Ginoong Santos. Kasi po, 3 taon na rin po silang supplier at medyo maganda naman po ang presyo nila. Ginoong Santos. Malamig na putol ni Elena. Makatarungan ba sa tingin mo ang 3% defect rate? Hindi po. Pero, ang standard ng kumpanya ay below 1%, tama? Opo, ma'am. Anong dapat gawin sa supplier na hindi nakakatugon sa standard? Kinagat ni Ginoong Santos ang labi. Review ng kontrata. Oh! Termination po. Tama. Kumuha ng dokumento si Elena at inilapag sa harap niya. Simulan mo na ang proseso ng contract termination sa Santiago Plastics. Pero ma'am, kapag biglaan nating tinapos ang kontrata, babagsak po sila. 80% ng kita nila ay galing sa atin. Malamig na tumawa si Elena. Problema ko ba yon? Hindi po. Pero, hindi tayo isang charity institution, Ginoong Santos. Ang pagpapanatili ng isang substandard na supplier ay lugi para sa kumpanya natin. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Yumuko si Ginoong Santos at lumabas. Tumingin ulit si Elena sa monitor. Nakita niya ang litrato ni Marco. Marco, bulong niya ng malamig. Oras na para singilin ang utang mo ng hapong iyon sa pabrika ng Santiago Plastics. Abala si Marco sa pagrepaso ng mga papel. Isang empleyado ang pumasok nang nagmamadali. Sir, may problema po tayo. Bakit? Tumawag po ang Vega Electronics. Pinapatapos na raw po nila ang kontrata natin. Ano? Napatayo si Marco. Termination? Bakit daw? Dahil daw po sa defect rate natin. Hanggang katapusan na lang daw po ng buwan ang kontrata. Namutla si Marco. Nasisiraan na ba sila? Bakit biglaan? Agad niyang tinawagan ang purchasing department ng Vega Electronics. Hello?
Si Marco Santiago ito ng Santiago Plastics. Ano pong ibig sabihin ng contract termination? Isang malamig at formal na boses ang sumagot. Ayon po sa aming supplier policy, ang kontrata ninyo ay tinapos na dahil sa hindi pagtupad sa aming quality standards. Pero hindi ba dapat may warning muna? 2 beses na po kaming nagpadala ng written warning. Pero inaayos na namin yon. Pasensya na po. Pinal na ang desisyon. Teka, kakausapin ko ang manager ninyo. Imposible po. Paalam. Do it. Do it. Pinutol ang linya. Tulala si Marco. Sir, anong gagawin natin? Tanong ng empleyado. Hindi makasagot si Marco. Kung mawawala ang Vega Electronics, tapos na ang kumpanya. Ang 80% ng kita nila, katumbas iyon ng pagkalugi. Sir, tawagan mo. Tawagan mo ang nanay ko. Samantala, si Aling Corazon ay nakikipagtsismisan sa kanyang mga amiga. Naku, Corazon, ang swerte mo sa anak mo. Ang ganda raw ng takbo ng negosyo niya. Oo naman. Malapit na ngang mag-expand yan. Buti ka pa. Kamusta na yung manugang mo? Yung ampon na yon? Ayun, hiniwalayan na. Walang nakuha kahit isang kusing. Talaga? Pwede ba yon? Aba, oo. Ano bang karapatan niyang humingi, Aber? Biglang tumunog ang telepono. Hello? Ma, may problema tayo. Narinig ang nagpapanik na boses ni Marco. Bakit, anak? Anong nangyari? Ang Vega Electronics. Tinapos na nila ang kontrata natin. Ano? Nanigas ang mukha ni Aling Corazon. Bakit daw? Hindi ko alam. May sinasabi tungkol sa defect rate. Ma, malaking problema to. Malulugi ang kumpanya. Malulugi? Nanginginig ang kamay ni Aling Corazon. Nahulog at nabasag ang hawak niyang tasa. Corazon, anong nangyari? Tanong ng mga amiga niya. Hindi siya sumagot. Hawak lang ang telepono. Nang gabing iyon, sa 4 na third floor ng De La Vega Conglomerate, nakatayo si Elena sa harap ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad. Ma'am? Pumasok ang sekretarya. Sunod-sunod po ang tawag mula sa Santiago Plastics. Gusto raw po kayong makausap ng may-ari. Huwag mong pansinin. Sige po. Aalis na sana ang sekretarya nang tawagin siya ni Elena. Anong schedule ko bukas? May executive meeting po sa umaga? At suppliers conference sa hapon. Suppliers conference. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Mukhang magiging masaya yan. Muli niyang tiningnan ang mga ilaw ng gabi. Ang kanyang mga matay kumikinang ng malamig. Marco Santiago, nagsisimula pa lang tayo. Kinabukasan, magulo ang pabrika. Sir, paano yung mga order para sa buwang ito? Tinanggihan ng bangko ang loan application natin. Paano ang sahod namin? Nakasubsob ang ulo ni Marco sa mesa. Hindi siya nakatulog. Kung mawawala ang Vega Electronics, tapos na ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon. Sir, kailangan nating gumawa ng paraan. Anong paraan? Sa tingin mo ba, madaling maghanap ng bagong kliyente? Sigaw ni Marco. Biglang pumasok si Aling Corazon. Marco! Marco! Ma, bakit kayo nandito? Kasalanan to ng ampon na yun. Ano? Si Elena. May kinalaman siya rito. Anong sinasabi niyo, ma? Anong magagawa ni Elena? Hindi mo ba natatandaan? Yung 5 Mercedes-Benz kahapon. Sa tingin mo ba nagkataon lang yon? Siguradong may plano yung babaeng yon. Imposible, ma. Anong kapangyarihan niya? Mag-isip ka nga! Mga Mercedes, abogado, mga sekretarya. Ordinaryong tao ba ang may ganoon? Natahimik si Marco. Kahapon pa niya, iniisip iyon. Ang pagtawag ng senyora kay Elena, ang convoy ng mga sasakyan. Pero ulila siya. 'Di ba? Kaya nga nag-imbestiga ako. Ipinakita ni Aling Corazon ang kanyang telepono. Tinanong ko ang dati kong kakilala. Ang pangalan daw niya ay Elena de la Vega. Ano?
si Elena de la Vega, ang nag-iisang anak na babae ni Don Ricardo de la Vega ng de la Vega Conglomerate. Parang binagsakan ng langit at lupa si Marco. Ano? Ang de la Vega Conglomerate? Yung isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas? Napaupo si Marco. Hindi. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Kaya nga ganoon ang nangyari kahapon. Nagsisigaw si Aling Corazon. Naku, tapos na tayo. Patay tayo. Kinalaban natin ang anak ng De La Vega. Tulala si Marco. Ngayon, nagkabit-kabit na ang lahat. Nang una niyang makilala si Elena, sinabi niyang ulila siya, pero may kakaiba sa kanya ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos. Nang ikasal sila, walang pamilyang dumalo dahil ulila raw siya. Ngayon niya lang naisip, imposible yon. Sinadya ba niyang itago ang lahat? Marco, gumising ka. Niyugyog ni Aling Corazon ang anak. Kailangan mong puntahan si Elena at magmakaawa. Magmakaawa? Oo, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad, umiling si Marco. Hindi ko kaya. Ano? Mas mahalaga pa ba ang pride mo kaysa sa kumpanya? Pero hindi siya sumagot. Hindi niya kayang lumuhod sa babaeng binata at inabuso niya sa loob ng 3 taon. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Mr. Marco Santiago po ba? Ako nga. Mula po ako sa opisina ng De La Vega Conglomerate. Pinapatawag po kayo ni EVP Elena de la Vega mamayang 2:00 ng hapon dito sa head office. Nanlamig ang puso ni Marco. Si Elena? Opo. May pag-uusapan daw po tungkol sa supplier management. Binaba ang telepono. Sino yon? Si Elena. Pinapapunta ako sa opisina niya. Nagningning ang mga mata ni Aling Corazon. Ayan na. Baka nagbago na ang isip niya. Pumunta ka na. Magmakaawa ka. Tumango si Marco, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. 2:00 ng hapon. Nasa harap si Marco ng De La Vega Tower. Isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin. Pumasok siya sa lobby. Welcome po. Kayo po ba si Mr. Marco Santiago? Bati ng receptionist. Sa 23rd floor conference room po. Samahan ko po kayo. Sumakay sila ng elevator. Sa harap ng conference room, kumatok ang staff. Ma'am, nandito na po si Mr. Santiago. Papasukin. Isang pamilyar na boses. Pero iba na. Malamig. Walang emosyon. Bumukas ang pinto. Sa dulo ng isang mahabang mesa, nakaupo si Elena. Napahinto si Marco. Ibang-iba na si Elena. Nakasuot ng itim na business suit, maayos ang buhok, at may make-up na nagpatingkad sa kanyang talas. Pero ang pinaka-nagbago ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating maamong tingin. Napalitan ito ng matalim at malamig na paningin. Maupo ka, Mr. Santiago, sabi ni Elena. Nanginginig na naupo si Marco. Elena, Miss de la Vega, ang itawag mo sa akin. Nasa opisina tayo. Kinagat ni Marco ang labi. Miss de la Vega. Opo, Mr. Santiago. Binuklat ni Elena ang isang folder. Pinatawag kita dahil sa kontrata ng Santiago Plastics. Tungkol nga diyan, magsalita ka. Huminga ng malalim si Marco at yumuko. Patawad. Pwede bang ituloy niyo pa rin ang kontrata? Bakit? Ang kumpanya ko. Hindi ito mabubuhay kung wala ang Vega Electronics. Hindi ko yan problema. Malamig ang boses ni Elena. Miss de la Vega. Elena, parang awa mo na. Mr. Santiago. Putol ni Elena. Huwag nating pag-usapan ang personal na bagay dito. Bilang EVP ng kumpanyang ito, kausap ko ang may-ari ng Santiago Plastics. Pero, natatandaan mo ba? 3 taon na ang nakalipas? Natigilan si Marco. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng ipon ko, alaban 200,000 para sa negosyo mo. At nanghiram pa ako
ng ₱10,000 sa kaibigan ko para sa'yo. Naglabas ng dokumento si Elena. Narito ang mga resibo. Sa kabuuan, ibili mo. Isama na natin ang interes. Sabihin nating 1,000,000. Ibalik mo. Ano? Namutla si Marco. 1,000,000. Ibalik mo sa loob ng 1 linggo. Pero wala akong ganyang pera ngayon. Kung wala, idadaan natin ito sa legal na proseso. Malamig na sabi ni Elena. Mr. Santiago, hindi mo na ako asawa. Naghiwalay na tayo. At wala ka man lang ibinigay na kahit ano. Natatandaan mo ba ang sinabi mo sa harap ng korte? Bahala ka na sa buhay mo. Huwag ka nang tatawag. Iyon din ang sasabihin ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. At huwag ka nang tatawag. Tumayo si Elena. Maari ka nang umalis. Elena, parang awa mo na. Tumayo si Marco at hinawakan ang braso ni Elena. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 security guard. Bitawan niyo po siya. Agad binitawan ni Marco si Elena. Pasensya na. Tinitigan siya ni Elena. Mr. Santiago, natatandaan mo ba kung paano mo ako tinrato sa loob ng 3 taon? Ang paggising ng alas 5, ang paglalaba, ang paglilinis, ang araw-araw na panlalait ng nanay mo, at ang pagwawalang bahala mo. Patawad. Patawad talaga. Ampon. Palamunin. Walang silbi. Ganyan ang tawag niyo sa akin, di ba? At sa harap ng korte, sinabi ng nanay mo na kitang-kita na galing ako sa ampunan. Naaalala mo? Patawad. Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi mo ng tawad? Lumuhod si Marco. Elena, parang awa mo na. Isa pang pagkakataon. Paano ang mga empleyado ko? 20 pamilya ang mawawalan ng hanap buhay. Iyon ay problema mo bilang may-ari ng kumpanya. Sumenya si Elena sa mga guard. Ilabas niyo na siya. Elena! Elena! Kinaladkad palabas si Marco. Nang sumara ang pinto, nanatiling nakatayo si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tama ba to? Pero umiling siya. Tama to. Kulang pa to. Sa lahat ng pinagdaanan ko, tinawag niya ang sekretarya. Tapos na ba ang schedule ko? Opo. Ma'am, uuwi na ako. Pagbaba niya sa lobby, may humarang sa kanya. Si Aling Corazon. Elena, Nay. O, dapat sabihin kong Aling Corazon. Elena, anak, parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Pasensya na. Tumabi ka. Elena, parang awa mo na. Hinawakan ni Aling Corazon ang damit ni Elena. Tiningnan siya ni Elena ng malamig. Bitawan mo ako. Elena, kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Aling Corazon. Malamig na sabi ni Elena. Natatandaan mo ba ang sinabi mo sa harap ng korte? Huwag ka nang tutuntong pa sa pamamahay namin. Iyon din ang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tinabig ni Elena ang kamay ng matanda at lumabas ng lobby. Narinig niya ang paghagulgol nito sa likod, ngunit hindi siya lumingon. Sa labas, naghihintay ang kanyang sasakyan. Pag-uwi niya, tumawag ang kanyang ama. Naghapunan sila ng magkasama. Bago matulog, tiningnan ni Elena ang isang lumang litrato sa kanyang telepono, isang masayang litrato nila ni Marco. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya pinindot ang delete. Tapos na talaga. Kinabukasan, impyerno ang sumalubong sa Santiago Plastics. Sir! Kinansela na rin ng Vega Electronics ang lahat ng natitirang order. Tumawag ang bangko. Kailangan na nating bayaran ang utang. Nandito ang mga supplier, naniningil. Gumuho na ang mundo ni Marco. Biglang dumating si Aling Corazon. Marco, ang bahay natin. Mareremata na. Ano? Ang bahay na isinangla niya para sa puhunan at mawawala na rin. Sinubukan ni Marco na tumawag sa ibang kumpanya, pero lahat ay tumanggi. Kumalat na ang balita na tinanggal sila ng Vega Electronics. Sa De La Vega Tower,
Tahimik na nakikinig si Elena sa mga report, ang pagbagsak ng Santiago Plastics, ang pagremata sa bahay, ang lahat. Tama ba to? Muli niyang tanong sa sarili. Pero naaalala niya ang mga salitang ampon, palamunin, walang silbi. At tumitigas muli ang kanyang puso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya. Makalipas ang 3 araw, tuluyan nang nagsara ang Santiago Plastics. Dumating ang mga taga-bangko at kinumpiska ang lahat ng makina. Nag-alisan na rin ang mga empleyado. Naiwan si Marco at si Aling Corazon sa isang abandonadong pabrika. Nang gabing iyon, tinawag siya ng kanyang ama. Anak, ang paghihiganti ay walang katapusan. Sa huli, ikaw din ang masasaktan, naiyak si Elena. Pero, Tay, anong gagawin ko? Kalimutan ko na lang ang lahat? Hindi kalimutan, anak. Palayain mo na lang. Masyadong masakit, Tay. Niyakap siya ng kanyang ama. Gabi na. Nakatayo sina Marco at Aling Corazon sa labas ng saradong pabrika. Biglang may humintong sasakyan. Si Attorney Diaz. Mr. Santiago, bakit ka nandito? Inabot ni Attorney Diaz ang isang sobre. Pinabibigay po ni Miss De La Vega. Ano to? Demand letter. Para sa 1 milyong pisong utang ninyo. May 1 linggo po kayo para magbayad. Kung hindi ay kakasuhan kayo. Mapait na tumawa si Marco. 1 milyon? Wala na silang kahit 1,000. Umalis si Attorney Diaz, iiwan ang mag-ina na umiiyak sa gitna ng malamig na gabi. 1 linggo ang lumipas. Sa lobby ng De La Vega Tower, nagwawala si Aling Corazon. Elena, lumabas ka dyan! Lumabas ka! Pinipigilan siya ng mga guard. Huwag po kayong mag-iskandalo dito. Bumaba si Elena. Lumuhod si Aling Corazon sa harap niya. Elena, parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Magpapakamatay siya. Bumili siya ng 1 bote ng sleeping pills. Natigilan si Elena. Magpapakamatay? Elena, kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo kami. Ngunit nanatiling matigas si Elena. Naaalala niyo ba noong sinabunutan niyo ako? Noong tinawag niyo akong ampon? Hindi niyo naisip yun, di ba? Ipinag-utos niyang ilabas ng mga guard si Aling Corazon. Pero buong araw, hindi nawala sa isip niya ang mga salitang magpapakamatay. Hindi niya gustong mamatay si Marco. Ang gusto niya ay matuto ito ng leksyon, hindi mamatay. Gabi. Sa bahay nila na malapit ng mawala, nakaupo si Marco sa madilim na sala. Pumasok si Aling Corazon, umiiyak. Anak. Ayaw niya. Mapait na ngumiti si Marco. Alam ko na. Tumingin siya sa kawalan. Ma, kasalanan ko ang lahat. Sobrang sama ko kay Elena. Hindi ko man lang siya pinasalamatan sa lahat ng sakripisyo niya. Minata ko siya. Nilait. Ito ang parusa ko. Tumayo si Marco at pumasok sa kwarto. Kinuha niya ang bote ng sleeping pills. Marco? Wag. Nag-agawan sila. Biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa niyo? Si Elena. Natigilan ang mag-ina. Elena. Mabilis na inagaw ni Elena ang bote mula kay Marco. Bakit? Bakit ka nandito? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba hahayaan kitang mamatay matapos kong marinig yan? Pero galit ka sa akin. Galit ako! Matigas na sabi ni Elena. Galit ako sa lahat ng ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin noon na gusto kitang mamatay. Gusto kong maghiganti. Hindi pumatay ng tao. Umiyak si Marco. Patawad. Patawad. Hindi ko tatanggapin ang tawad mo. Malamig na sabi ni Elena. Pero tama na to. Ititigil ko na. Ano? Babawiin ko ang kaso. At naglabas siya ng isang folder. Ibibigay ko ulit ang kontrata ng Vega Electronics. Pero bakit? Pero may kondisyon. Huwag ka nang magpapakita sa akin. At sa pagkakataong ito, mamuhay ka ng maayos. Nanginginig na kinuha ni Marco ang mga papel. Ang gusto ko lang noon ay respetuhin mo ako. Mahinang sabi ni Elena na kahit ulila ako, may halaga pa rin ako
bilang tao. Pero ngayon, alam ko na, hindi ko kailangan ng pruweba mula sa'yo dahil alam kong may halaga ako. Tumalikod si Elena. Bago siya lumabas, huminto siya. Pero minsan, minahal kita. At ang panahong yun, totoo yun. Lumabas siya ng pinto. Umiiyak. Pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Tapos na talaga. Epilogo, 3 buwan ang lumipas. Matagumpay na pinatakbo ni Elena ang kanyang dibisyon sa De La Vega Conglomerate. Si Marco naman, sa tulong ng bagong kontrata, ay dahan-dahang ibinangon ang kanyang pabrika. Nagbago siya. Naging mabuti siyang amo sa kanyang mga empleyado. Si Aling Corazon ay naging aktibo sa mga gawaing simbahan. 1 taon ang lumipas, sa 50th anniversary ng De La Vega Conglomerate, inanunsyo ni Don Ricardo ang kanyang pagre-retiro at ipinasa ang pamumuno kay Elena bilang bagong chairwoman. Sa kanyang talumpati, hindi niya ikinahiya ang kanyang nakaraan. Nagtrabaho bilang waitress, nagkamali sa pag-aasawa, ngunit ang mga karanasang iyon ang humubog sa akin. Ang sakit ang nagpatatag sa akin, nagpalakpakan ang lahat, at ipinapangako ko ang De La Vega Conglomerate ay magiging isang lugar kung saan ang lahat ay may respeto at oportunidad, anuman ang kanilang pinagmulan. 3 taon pa ang lumipas. Si Elena ay isang iginagalang na lider sa mundo ng negosyo. Isang araw, bumisita siya sa ampunan kung saan siya lumaki. Nag-donate siya ng malaking halaga para sa renobasyon nito. Habang pinapanood niya ang mga batang masayang naglalaro, napangiti siya. Sa kanyang pag-uwi, tiningnan niya ang maaliwalas na langit. Masaya na ako ngayon. Ang nakaraan ay lumipas na. Ang mga sugat ay naghilom na at isang bagong bukas ang naghihintay para sa kanya. Ang kwento ni Elena de la Vega, ang ampon na naging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa, ay nagwakas. Ngunit ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Sa susunod na pagkikita, isa na namang makabagbag damdaming kwento ang aming ihahatid. Maraming salamat po.